It's actually me first. Okay. Versus PRR this time. Magandang hapon mga kabisdak. Ito na, umamin na si John Vic Remulla tungkol sa pagkasibak kay General. Ay, di pala. General pa rin ba siya? Ex-PNP. Chief General Torre. Ayan. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. Alam nyo po mga kabisdak, no? Medyo malalim talaga itong hidwaan ni Torre at itong si Remulla. Pilit lang nila tinatago sa publiko, pero later on lalabas po yan. Oh, ito. Umamin po si John Vic Remulla tungkol po sa pagkasibak kay Torre bilang isang PNP chief. At pambihira, talagang pinipilit nila ikukunik kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mantakin mo, ha? Kasalanan pa rin ng Duterte kung bakit nasibak si Torre. Patay tayo dyan. Ito yung mahirap ngayon, no? Oh, ito, inamin din po niya na hindi sila nagkakaintindihan ni Torre pagdating sa opinyon diyan sa kapulisan, sa liderato ng kapulisan. Inamin din naman niya, no? Pero kaso may palaman nga, si Digong pa rin may kasalanan. At ito, binanggit rin po ni John Vic Remulla kung ano po ang posisyon na i-offer di umano ni Bongbong Marcos kay Torre. Ito daw ay corruption czar. Ang sabi, ha, corruption, lumaban sa mga kurakot, patay, labanan mo si Bubuim dyan. Oh. At ito, pagkatapos po matalaga ni Tartates bilang isang PNP chief, tinabla agad itong si General Torre tungkol sa ginawa niyang balasahan sa naturang institusyon. Bago po natin pag-usapan itong mga banat ni John Vic Remulla, Tartates, no? Pakinggan muna natin muli itong si General Torre. Continuous po ito sa in-upload po kaninang umaga na video. Kasi si Torre ay nag-live pala ito. Stress na siya. Nag-live muna siya. Parang lahat yata ng nganong klaseng live, i-avail niya. Mamahinga muna daw siya. Stress eh. O pala guys, pakinggan natin si Torre. O, ito o. Family. Sir, your message to your supporters. To your supporters po. Sino yun? Your supporters, kasi bumuhos po yung suporta para sa inyo. Hindi naman ako naniniwala na ganun karami yan. Sa akin lang, salamat lang sa kanila. Pero, you know. Wala daw siya supporters. Ikaw naman, Torre, pinasikat ka ng mga dilawan, pinklawan. Ganun naman. Pagagaling mo lang kay Dilima, appreciate mo naman mga supporters. Sabi, hindi daw niya, alam na marami siyang supporters. Marami, mga bubunistang tanganista, loyalista ni Ngagba. Aminin mo, minahal ka ng mga dilawan, pinklawan. Komunista. Ginawa mo kay Tatay Digong, talagang ginawa ka nilang santo. Gawin ka ng presidente, di ba? Pero ngayon, backward daw muna eh. Gawin na muna nating senador, nasagasaan si Tambaloslos eh. Nga tuloy oh. I really appreciate the gesture. I really appreciate the support and the love. But, huwag kang mag-alala. Ako'y okay. Sir, sabi ko sa statement ninyo, Okay daw. kulay na tagumpay. Sir, would you have done things differently? Pag-isipan ko muna yung sagot na yan. Sabi mo sa statement mo, ang tunay na tagumpay ay patuloy na paglilingkod sa bayan. What do you mean by that? Pulis pa rin naman ako eh. Ay, makakita ko ng rambol dyan. Eh, makikita nyo ako siguradong manghuhuli ng nagrarambol dyan sa kalsada. Pulis pa naman daw siya. Ikaw na yun. Pag may rumble daw, manghuhuli. Manghuli ka kasi marambol ka rin. Pero, ewan ko kung, kunyari, merong kaguluhan dyan, no? Siguro, pwede siyang, rumiskyo. Pero, parang, ginahinay ka rin kasi, baka masagasaan mo yung mga ibang kapulisan dyan na nasa
serbisyo, di ba? Eh, di ka na, floating ka naman eh. Wala kang ano ngayon, wala kang parang mandato. Si Torre ngayon ay floating. Wala pa pong binigay na assignment sa kanya, ano bang gagawin niya. Kasi wala naman talaga sing ibang pwedeng panghawakan na posisyon kasi PNP chief tapos gawin kang patrolman. Nilay-nilay mo na, Torre. Nilay-nilay. O, tuloy o. Count on it. May makita kong may madaanan ng rambol sa kalsada, maniwala kayo. May huhulihin at huhulihin tayo dyan. At I'm still duty bound to keep the peace. May pinag-uusapan na ba po kayo na tanggapin ano man ang posisyon na ibibigay sa inyo ng Presidente? Yun nga sabi ko, let's wait first for the official statement or announcement regarding that matter. So regardless of that, you're still ready to serve government in whatever capacity. I'm still serving the government. Beyond. Yung general mindset mo lang. I'm still in the government. I'm still serving the government right now. I'm So still a policeman. Still willing to serve. Kung hindi ako willing, di umalis na ako. You still support the President? Sige nga. Of course. Sir, your message to the President? Stop muna tayo doon ha. Kasi hindi niya masagot ng diretso. Ang punto kasi, yes or no lang, Torre. No. Tatanggapin mo ba yung offer ng ni Marcos, ni Bongbong? Binigyan ka ng offer. Yes or no lang. Sabi niya, is still willing to serve. Parang nagsiserve pa naman. Ang tanong ng media, are you still willing to serve? Di, nagsiserve pa naman siya. Oo nga, nagsiserve ka pa. No? Nandyan ka pa rin sa posisyon na yan. Pulis ka, pero floating ka nga. Ang punto kasi ng mga media dyan, tatanggapin mo ba ang offer ni Bongbong Marcos? Si hindi niya masagot-sagot. So, ibig sabihin, meron talagang tampo itong si Torre. Kasi kung wala kang tampo, matik sasagutin, oo, kahit anong posisyon yan. Willing ako magserbisyo kay Bongbong Marcos. Willing ako magserbisyo sa bayan. Bayan ko na, pero kay BBM, ha? Kasi attack dog man to. Pero wala siyang ganun na statement. So, nagdadalawang isip pa siya. Kahit naman ako siguro, pagkatapos niya akong sibakin, pagkatapos niya akong ipahiya sa taong bayan, hindi pa nga pinapainit ang puwet ko sa pagka-PNP chief. Marami pa nga akong gustong gawin. Dapat next year pa ako magretiro. Bakit ito yung ginawa ninyo sa akin? Bakit ayaw mo na lang hintayin ako pagdating ng Marso next year? Pero kung meron tayong hindi pagkakaintindihan, baka pwedeng pag-usapan muna natin bago ninyo akong sibakin. At saka ninyo ako gawin, sabihan ninyo ako, ito yung offer na position. Alam mo, pag ikaw maprinsipyong tao, ako sa akin, maprinsipyo ako, sinusukan nyo ako, ito yung word na eksakto, sinusukan nyo ako eh. Pinahiyaan nyo ako. Para bang sinabi ho ninyo, hindi ako sumusunod sa inyo. At hindi ako sumusunod sa mandato ng PNP. Hindi ako sumusunod sa batas natin dito. Tapos bigla nyo akong tanggalin. Tapos sasabihin nyo ngayon na puupirang ko kayo ng posisyon. Kung ako sa akin mangyari, wag na. May pride din ako. Pagkatapos niya akong tinapon na parang basahan, ito ngayon, pampalubag loob, sasabihin ninyo may offer kayo sa akin. Kung maprinsipyo lang si Torre, no? Kung maprinsipyo siya, hindi niya tanggapin yan. Kumbaga, narating na niya yung tok-tok bilang isang PNP chief. Tama. Bahala na lang kayo. Yun naman ang gusto ninyo, di magpakasaya na lang ako sa buhay ko. At yung mga benepisyo na dapat mapunta sa amin ay sa akin, ibigay nyo. Kung gawin mo ni Torre, mag-early retirement ka na lang, Torre. Mas maganda pa siguro. At tuloy, Executive privilege siya. Kung ano man yun, kami na dalawa mag-usap, no? dalawa lang daw I sila wish ni him well. BBM. I wish General Nartates well. He's a very good officer. May napag-usapan ba ni Kong Leila about 2028 plan? I wish Nartates well. He's a very good officer, pero sinibak mo. Tinapon mo eh. Tinanggal mo sa kanyang tungkulin at pinadala mo doon sa sa Mindanao. Plastikan talaga to yung award. Hindi nga tuloy
Pulis ako, hindi ako pwedeng... First and foremost, kung plans, ha? Kung plans. Unang-una, wala akong pera na para sa trabahong yan. Naku po, Diyos ko, I'm really so far from reality. Sir, sabi ni Okay, kasi nga, di ba, umuugong na di umano si Tory tatakbong presidente. So, nagpaingay din yan, mga dilawan. Yun yung mga bago niyang supporters. Tatakbong presidente, tapos ngayon, ay, di ba, sinabi nga ni Senator Amy, may mga patarpuli na daw ang buwang, eh. No, namumulitika, umiikot na, may mga fun run na, eh. Tapos biglang bumawi, itong dilawan, si Richard Hidarian, for senator na lang daw. Kasi una nga naman, itong mga dilawan, pinklawan, naghanap rin sila ng kakampi na pwedeng pampuno at lalakas ang kanilang puwersa. Eh si Tory sa Zamboanga, di ba, sa Mindanao, may supporter din niya sa Tory sa Mindanao. Hindi mo masasabi na taga Mindanao ay galit kay Tory lahat. Meron yan, mahal si Tory ng mga taga Mindanao. Pero ilan, baka yun ang gustong kunin nila. Makakuha ng boto from Mindanao. Iwan ko lang kaya kung may bubuto kay Tory sa atin dito. Siguro kamag-anak na. Baka nga kamag-anak, isusuka pa siya. Mga taga Mindanao na dilawan, pinklawan, yan boboto talaga sa kanya. Tuloy oh. ni Senator Ping, parang umover daw yung yung authority. Tama. Ng authority. I always respect the opinion of everybody, especially from a former chief PNP. I took note of it and reviewed my actions. Now, whether I agree or not, I'll just include it in the statement. You can deduce it from the statement that I will make. Kailan yan? When do we expect it? This week? Next Demoralize talaga siya. Tama, Dam Dalabatore. Masyado kang mayabang. Masyadong, kumbaga, abuse of power na. Lampas-lampas na yung kapangyarihan mo. Parang presidente datingan. Naalala to natin sa Tugigaraw. Oh, grabe yung entourage doon. Pang-presidente ang datingan eh. May black pa na sasakyan, convoy. Akala mo si Bibim, yung pala si Tory pala. May banda ba? Okay, tuloy oh. This week? Ay, para mag-prepare din kami. I can't really give a timeline on it. I took a leave, Babs. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For how long, sir? For how long? I'm mulling about it kasi syempre for Maglilib na siya. for approval of the chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave, my Sir, bakit ngayon lang? na. Naon? Nagtatawid. Obviously, I need the time. I need the time off. So, I need the time off also to answer reporters. Pambira namang reporter na yan. Oh. Gusto maglib nga si Tory kasi stress na. Tanong na, sir, bakit ngayon lang? Kita mo namang ginawa sa kanya, sinibak. Wala pang 3 months sa pagka-PNP chief eh. Sinibak talagang kailangan niya mag-leave dyan. Kumbaga, palabas ng stress yung tao eh. Magmuni-muni muna yan. Anong gagawin niya? Magnilay-nilay. Tanggapin ko ba? Hindi. Tanggapin ko ba? Hindi. Magalit ba ako? Hindi. Tatakbo akong presidente? Hindi. Ganun lang naman yan. Yung sakit ni Tory, akala mo hindi niya naramdaman yan? Yung mukha na yan? Talagang ramdam niya. Kahit sabihin mo, demonyo yan, masasaktan din yan. Yung ginawa sa kanya, inasamasang pinagmamalaki niya yung posisyon niya, pero tinanggal lang bigla, wala pang 3 buwan. Diyos ko, malaking ano yan, dagok sa pamilya. Sa balutan ng haw agad eh. Malaking dagok sa pamilya, oh. Parang sikat sila ng wala pang 3 buwan eh. Tapos biglang bagsak sila, aray ko diha. Ang sakit. Ayo. What were your thoughts? Anong naramdaman mo when you learned about itong pag-deliver? I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career. Okay? And it happened time and again, pabalik-balik yan. And, I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it. Redeem myself. Ganun lang.
Nothing new. You have any regrets, sir? Regrets? Lahat naman tayo may mga what ifs sa buhay, pero I am not very sure if this is one of them. Meron ganun, pero Merong ganun. Pero, may regrets ka, buwang ka. Huwag ka nang mag-deny-deny dyan. Kalukuhan man yan. May pagsisisi ka. Na ginawa mo, hindi yung chinob ka man din, nilaktawan mo yung DILJ. Hindi ka rumispeto sa Napolcom. Di ang resulta nga. Hindi mo pa pinaalam sa presidente. Gagawa ka ng kababalagang, gagawa ka ng desisyon, hindi ka nagpaalam. Pati sa presidente. Siyempre, pagdating kay BBM, pwede ka sana ipagtanggol ni BBM kung nagpaalam ka. Hindi ka na nagpapaalam, kaya talagang may regrets na nangyayari. Baka sa isip-isip mo, putsang ina, sana nagpaalam na lang ako. Kung baka nagre-relax siguro sa kumpiyansa ba, mahal ako ni BBM. Binate nga ako nung Suna Tinawag nga akong champion Kaya hindi magagalit yan. Kaya pinagkaisahan siya ngayon. Hindi niya things akalain. na talagang major regrets or major things that I really think of reconsidering if given the chance to do the second time around. I don't think this is not one of them. Do you think it was unfair? Ah! Do you think it was unfair? Do you think it was unfair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob, and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Pero nasabihan na po yung reaction nyo sa mga natutuwa at saka nagsasabi na, ay, nakarma po kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, I respect all the opinions from newcomer. Pero nasabihan po kayo beforehand, before ilabas yung announcement dun sa pagkasibang po sa inyo? Sa statement ko na lang. Sa statement ko. What if humingi ng advice sa inyo si General Nanta that you're willing na mag-cooperate or magbigay po ng payo? Okay, ito Imayin lang natin konti yung dulo sinasabi ni Torre. Wala daw siya regrets. No. Meron, pero hindi daw ito. Ano nangyayari? Huwag ka nang magbula, huwag ka nang magmangmaangan, Torre. Ito na yung pinakadagok na nangyayari sa buhay mo. Ito yung regrets, medyo regrets sa buhay mo. Ang takin mo, PNP chief ka na, hindi pa umabot ng 3 buwan. Ito yung pinaka-inaasam-asam ng isang pulis. Pagpasok mo pa lang sa pulisya Pag-enroll mo pa lang yan, pag-apply mo pa lang, ang isip mo na promotion Hanggat sa maging general ka, tapos no regrets ka. Huwag kami, Torre. Nasaktan ka ng todo. Kasi hindi ka nga makapagbigay ng statement na maayos. Sa media, kung wala kang regrets, kinarma ka. Yan ang literal, kinarma ka talaga ng pang-aabuso mo kay Tatay Digong. Pang-aabuso mo sa isang relihiyon. Alam mo ako, naniniwala, ito yung karma na dumating sa buhay ni Torre. Kasi hindi niya ikalain na ganyang gagawin ni Bongbong Marcos sa kanya. At tayo rin, hindi natin akalain dahil atakdog yan Sabi nga ni John Vic, pitbull yan kung anong sinasabi. Ni BBM, sinusunod niya. Ngayon, ang gawin mo na lang siguro, Torre, kumanta ka. Total, sabi mo, sumusunod ka lang naman sa utos. Sino yung nag-utos sa'yo na lusobin ang KOJC? Sino yung nag-utos sa'yo na tarantaduhin si Tatay Digong? Kumanta ka na. Ngabang hindi ka pa nasakutin ng mga inggit sa'yo. Inggit sa'yong mga damonyo. Ang damonyo, nainggit sa kapwa damonyo. Kaya ito, yung mga ginagawa ni Torre, bago natin pag-usapan itong payag ni John Vic Remulla, umamin siya po dito, mga kabisdak. Itong si Tartatis, tandaan po ninyo, ito po yung tinanggal ni Torre sa posisyon at itinapon po doon sa Mindanao. Ngayon po, mga kabisdak, yung butas na ginawa ni Torre na dahilan ng pagkasibak niya na nagbalasa sa mga PNP official, agad tinabla ni Tartatis at hindi po niya ipapatupad. Narito po, masakit to, Torre. Pakinggan natin po. Ipapawalang bisa ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang ginawang pagbalasa ni dating PNP Chief Nicolas Torres sa PNP na sinasabing dahilan
kung bakit siya sinibak. May mga programa naman si Torre na itutuloy ni Nartates. Nakatutok si June Veneracion. Sa dating tanggapan ng sinibak na PNP Chief Nicolas Torre III, nag-uupisina na ngayon si Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Dito niya hinarap ang media. Sunod dito ng biglaang pagsibak kay Torre na nagugat sa balasahan sa PNP na ipinag-utos si Torre pero hindi raw aprobado ng NAPOLCOM. Kasama sa binalasan ni Torre si Nartates na mula sa pagiging number 2 man ng PNP ay ginawang area commander ng Western Mindanao. Matapos ang sibakan, ang Rigodon ay pinag-utos si Torre. Ipapawalang bisa sa ilalim ni Nartates. Sunod sa utos ng NAPOLCOM. I will tackle that with the NAPOLCOM. At for sure, i-implement natin yan. Sabi ni Nartates, malinaw naman daw na merong administrative control and operational supervision ang NAPOLCOM sa PNP. Kaya kung merong promotion, kailangan dumaan ito sa NAPOLCOM para sa confirmation. Sa ngayon, masusing pinag-aaralan daw ng bagong liderato ng PNP kung magkakaroon ng susunod na balasahan. If we're talking about major changes, we will study nga kung the organization is working, kung dun sa bawat isa ay nagtatrabaho ba ang commander, we will audit yung unit. Pero ang isa raw sa sigurado, magkakaroon ng bagong spokesperson ng PNP, kapalit ni Brigadier General Jean Fajardo. Isa sa kinukonsidera ay si Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Public Information Chief ngayon ng PNP. Designated siya na spokes ano? Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Sa panayam ng unang balita, sabi ni Nartates, nakatalaga ngayon si Torre sa Personal Holding and Accounting Unit o PHAU. Handa naman daw si Nartates na ipatupad ang mga nauna ng programa ni Torre. Kinumpirma naman ng Malacanang na may inaalok na bagong pwesto kay Torre, pero hindi sinabi kung ano ito. Saka na lang daw ito i-anunsyo kapag tinanggap na ni Torre. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. Sa ngayon ay isa pa ring 4-star general na pulis si Torre at sa 2027 pa nakatakdang magretiro. Hanggat nasa serbisyo pa siya sa PNP, hindi maaring ma-promote bilang 4-star general si Nartates. Pinuna naman ng mga mambabatas kung bakit hindi nakadalo si Nartates sa briefing ng House Committee on Public Order and Safety kanina. Si Police Brigadier General Christopher de la Cruz ng Directorate for Plans ang kanyang ipinadala. Before the briefing would proceed, I noticed that all the heads of offices invited are present today. May I know why the head of the PNP is not present? I hope it will not establish a precedent. Oy, si Torre nakahanap ng kakampi, si Ako. Okay, tingnan mo ha. Si Nartates, second in command po yan. Next kay Torre yan. So, ang ginawa ni Torre, tinapon sa Mindanao, ginawa na lang area commander. So, ang resulta po nga, nagrereklamo yung mga Ilocanos General. Nagsumbong rin naman kay, di ba, Amy Marcos. Yung mga Ilocanos General nagreklamo. Sa ngayon, itong pagpapatupad ni Torre na balasahan, hindi na po yan ipapatupad ni Nartates. Tinabla agad si Torre. Grabe ang sakit nito, no? Ito nangyayari kay Torre talagang hindi biro. Sa totoo lang, ito yung pinakamasakit sa isang pulis na nangyayari sa buhay niya, sa tanang buhay niya. Napagkaisahan siya dito eh. Tingnan mo ha, ang sabi ni si Castro, na hindi pa daw i-announce kung anong posisyon hanggat hindi tatanggapin ni Torre. Paano po ito? Ina-announce na po ni John Beck Remulla, umamin siya dito kung anong posisyon ang ibibigay. Wala na, labo-labo yung mga tauhan ni Bongbong, naglibog na silang lahat dito. Rambol na. Ito yung reflection ng isang lideratong weak, mahina. Na pati yung mga nasa baba, nagkabulilyasuhan na, nagtalo-talo na sila, kanya-kanya na silang pataasan ng ihi, kanya-kanya na silang kung sino yung masusunod sa kanila, no, yung kapangyarihan, nag-agawan na sila. Ito yung legit na turf war. So ito ngayon, umamin si John Beck Remulla kung ano ang dahilan ng pagkasibak. Ito sinabi rin naman niya pero ito may mga pag-aamin siya. Kaso ang problema,
mukhang napunta pa rin kay Tatay Digong yung sisi. Duterte pa rin. Yung para bang mistulang kasalanan pa ni Digong dahil sa ginawa di umano ng former former President Duterte. Kaya si Baxi Torre, dahil sa ganong sistema, sinisi pa si Duterte, buwang talaga. Grabe to si John Vic Remulla, no? Antindi ng mga Remulla brothers. Ba't galit sila kay Tatay Digong? No, mga Duterte galit. Kasi yun yung utos kay Bongbong. O, pakinggan natin. Ni Bongbong. Inamin ngayon ni Interior Secretary John Vic Remulla na tinanong siya ng Pangulo kaugnay kay Police General Nicolas Torre bago ito sinibak. Sabi niya, hindi sila nagkasundo ni Torre sa Rigodon sa PNP at inirekomenda umano niyang patibayin ang PNP bilang institusyon. May inalok din anya ang Pangulo na bagong posisyon kay Torre. Tungkol saan? Alamin sa pagtutok ni Mariz Umali, exclusive. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang rekomendasyon niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa Rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre. It's actually me first. It's me first. And then it was difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed. But again, as I said yesterday, we're a nation of laws and not of men. So it cannot be one person who dominates everything. So in the end, there was no rancor naman. He just couldn't accept it, and the president said, okay, he asked me for my recommendation. And I said, we have to continue in this path of correcting all the errors of before. And Of the previous administration. yes, and part of that is strengthening the institutions. Tingnan mo okay na sana yun eh. Na ikaw nagsusulsul sa kay Bongbong na kailangan sibakin mo si Torre. Ba't napunta sa previous administration? Ikukunik talaga ka sa Duterte admin? Antindi, no? My recommendation was that we have to strengthen the institution. That the institution must be protected. And then all the decisions followed from there. Ang tinutukoy ni Remulla na pagkakamali ng nakaraang administrasyon ay ang pagpapahintulot nito sa PNP chief na siyang mag-isang magtalaga ng mga assignment ng mga senior official ng PNP na hindi dinadaan sa NAPOLCOM. Nais na raw itama ito ng Marcos administration. Ever since PRRD's time, when the NAPOLCOM was totally bypassed of all appointments, it became now the right rather than the privilege of every PNP chief na sila ang bahala sa movements ng level 3 and above, yung mga colonels to generals. And the president really wanted to restore that to institutionalize it back to how the law was intended. General Torre and the president, General Torre didn't see it necessary. So the president chose the institution over the person. Pambihira, no? Grabe talaga tong mga Remulla, no? Ang sama ng mga pagkatao nito, no? Previous admin daw yung dahilan dyan. Kasi yun yung practice daw ng Duterte admin na hindi na ikukonsulta ang NAPOLCOM pag gagalawin magkaroon ng mga revamp. Kaka-interview lang kay Senator Bato. Na ginawa niya rin yung ginawa ni Torre. Kaso nga lang, si Senator Bato nagpapaalam sa Office of the President. At siyempre, ang Office of the President, binabatuhan yung DILG at NAPOLCOM. Hindi na po pwedeng Tatay Digong pa, abogado ho yan.
pilit lang ninyo kinukunik sa mga Duterte. Sinibak nyo, hindi kayo magkaintindihan ni Torre, ba't nyo ikukunik sa previous admin? Duterte lagi? Ito ha, bakit ayaw na lang ninyo panindigan ang inyong galit sa isa't isa ni Torre? At ayaw na lang ho ninyo aminin na talagang nagsasapawan kayo? At bakit kailangan pa natin kaladkarin itong pangalan ni Tatay Digong dahil di umano ang previous admin, ito yung ginagawa? Yung ginagawa ni Torre, ito rin yung ginagawa ng previous admin. Kumbaga, pinagpatuloy lang ni Torre, hunghang. Kakasabi lang ni Senator Bato nagpapaalam ako, hindi kagaya kay Torre na hindi nagpapaalam. At saka sino ba kayo, DILG? Di ba mas mataas ang presidente? Inappoint ka lang ng presidente. Kung anong sasabihin ng presidente, gawin ng DILG. Ang problema dito kay Torre kasi mukhang hindi nga nagpaalam. Kay Bongbong, ito ka naman, nagsusulsul ka. Kay Bongbong, walang hiya to si Torre, bakit ganito ginawa? Okay na sana yon. Pero ang masaklap, Duterte pa rin ang inyong pinagbibintangan. Gusot ninyo? Cabinet level na yan nagusot. Mga appointed ni BBM. Duterte pa rin may kasalanan. Ang gagi lumabas, malis kayo na sa pwesto, si Duterte na lang, hindi Sara na lang magpresidente. Lost nyo. The president angered by the decision of General Torre to push through with his order of reassignment despite the fact that NAPOLCOM disapproved it already. Well, he was quizzical about it. And in their conversations, a lot of explanations were made. And that's safe to say that's the differences of opinions were there. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Remulla na walang personal na hidwaan sa pagitan nila ni Torre at nananatili raw ang respeto nila ng Pangulo sa kanya. Katunayan, may inalok na raw na bagong posisyon ng Pangulo kay Torre kanina umaga. It has something to do with anti-corruption. So I'm telling you, the President still really believes in General Torre. Okay, it is still enough that he be given offered a position to fight corruption and to investigate corruption. And I think that shows you that there was that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. Maging sa Secretary Remulla ay may mensaheng nais iparating kay General Torre. I'm trying to reach out. Wala naman kami pinagawayan talaga Yun ang pinagkasunduan ng opinion. So, the last time we talked to each other, there were no raised voices. Do you have any message for him? Yes, General Torre, I still deeply respect you. I hold you in my highest admiration. I think that in the 85 days that we spent together as SILG and PNP chief, we were very productive, and I still hope that you join us in government and help us in our crusade in making a better Philippines. Nilinaw din ni Secretary Remulla na bagamat may ilang naging emosyonal sa nangyari, walang demoralisasyon na gaganap sa kanilang hanay. Pinaalalahanan lang daw silang patuloy na gampanan ang tungkulin at bukod sa wala naman daw madedemote sa pwesto at walang mapaparusahan sa mga nagpapahayag ng kanilang saloobin, ay nananatili pa rin daw profesional ang pambansang pulisya. Wala yan, demoralize sobra-sobra si Torre. Wala na ho kayo. Ang problema nga lang din nyo, hindi pa rin kayo makamubon sa Duterte, tinarantado nyo na nga. Mantakin nyo si Torre, nagiging PNP chief dahil sa Duterte. So ngayon, yung sinibak na si Torre, nang dahil pa rin kay Duterte? Ano bang nangyayari dito sa mga opisyal sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Ay, panguyot kayo? Walang kasalanan ng previous admin dyan. Animal kasalanan nyo yan. Hindi kayo magkaintindihan. Away nyo na yan ni Torre. Malakas lang sumipsip itong si Remulla kay Bongbong. Malakas lang si Remulla talaga kay Bongbong. Kumpara itong si Torre. Si Torre ginagawa lang laruan lang. Aso lang naman yan Ako guys hindi natin maintindihan yung takbo ng utak ng mga nasa palibot ni Bongbong. Mantakin mo, nakaladkad pa rin. Kasi Tatay Digong, sa pagkatanggal ni Torre, my God. O tingnan mo, drug czar daw. Corruption laban daw sa corruption. Sabi ni, sino yun? Antikrerereng, hindi pa daw sasabihin, sinabi na Di wala, meron talagang wasak yung Marcos admin. May mga faction dyan. May kanya-kanyang hawak ng kapangyarihan, hindi sila nagkakaintindihan.
sila po ay nagsasapawan. So ngayon, ang ending, Duterte pa rin